Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pojan Valdez. At welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa mga Hebreo chapter 1 verse 14. Sinasabi dito na, ano ang mga anghel kung ganoon? Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Mayroong mga malalakas na paniniwala sa mga anghel na tagapag-alaga. Gayunpaman, ang mga anghel na tagapag-alaga ay hindi biblikal. Hindi kailanman sinabi sa atin ng Biblia na ang bawat tao ay may sariling anghel na tagapag-alaga. Ang Diyos ang nagpoprotekta sa atin, hindi ang mga anghel. Ang konsepto ng pagkakaroon ng sariling anghel na tagapag-alaga ay napaka-popular ngayon. Ito ay mga itinatampok ng mga sikat na palabas sa mga TV, aklat, sa mga musika, at ang ideya ng mga anghel na tagapag-alaga ay binibigyang diin ang konsepto na ang bawat tao ay may sariling anghel na tagapag-alaga. Hindi malusog para sa mga mananampalataya na magtiwala sa mga anghel para sa proteksyon at hindi rin katalinuhan para sa mga mananampalataya na maging mahumaling sa mga anghel. Kung ang isang tao ay nagtitiwala, umaasa o nanalangin sa isang anghel na tagapag-alaga, ginawang nilang idolo sa kanilang buhay ang ideya ng isang anghel. Malinaw ang Panginoon na hindi tayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yaong mga naghihinuha ng Hebreo chapter 1 verse 14 ay nagtuturo na ang mga Kristiyano ay nakahihigit sa mga anghel. Dahil ang talata ay nagtuturo na ang mga banal na anghel ay naglilingkod para sa mga Kristiyano, ay nakaligtaan ang dalawang mahahalagang punto. Ang una ay ang talata ay hindi kailanman nagsasabi na ang mga Kristiyano ay higit na mataas sa anghel. At ang ikalawa ay itinuturo ng kasulatan ng mga pinakadakila ay yaong mga naglilingkod sa iba. Iyon ay nangangahulugan na ang mga anghel ay mas dakila kaysa sa mga Kristiyano. Gayunpaman, maaari nating tapusin ang mga Kristiyano na magkakaroon ng mas mataas na ranggo kaysa sa mga anghel sa millennial na kaharian dahil hahatulan nila ang mga anghel. Ngunit, ang pagkakaroon ng mas mataas na ranggo ay hindi nangangahulugan na ang mga Kristiyano ay magiging higit na mataas sa kakayahan. Ang mga anghel ay hindi dapat sambahin. Sila ang mga lingkod ng Diyos na tanging karapat-dapat sambahin at papurihan. Ang mga anghel ay naninirahan sa langit kasama ang Diyos. Ang mga anghel, hindi tulad ng mga tao, ay hindi kailanman nabuhay sa lupa at hindi kailanman napapasailalim sa pagkahulog ng parehong paraan ng mga tao na nabubuhay. Ang mga anghel, kung gayon, ay walang makasalanang kalikasan. Hindi sila nagkasala at ng kasalanan, paghihimagsik at kamatayan. Alam natin ito dahil inilalarawan sila bilang malapit na naninirahan kasama ng banal ng Diyos sa langit. Hindi iyan magagawa ng makasalanang nilalang. Kaya ang permanenteng tirahan ng mga anghel ay nasa langit kasama ang Diyos. Ang mga mananampalataya ay hindi dapat matakot sa mga demonyo o sa mga fallen angels dahil ang Diyos ang may kontrol sa huli ay mananalo. Ang mga demonyo ay makapangyarihan, ngunit hindi sila maaaring manirahan sa mga mananampalataya dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa kanila. Ang mga mananampalataya ay maaaring magpalayas ng mga demonyo gamit ang pangalan ni Jesus. Ang mga fallen angels ay natalo at nakatadhana sa pagkatalo. Sa katapusan ng araw, si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay itatapon sa lawa ng apoy. Nasa Diyos ang lahat ng ligtas sa kanyang kontrol at palaging nananalo sa huli. Ang mga mananampalataya ay dapat magtiwala sa lakas ng Diyos at umasa sa Kanya para sa tagumpay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Pojan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.